Gusto ka ni Wade. Ganun ba? Gusto ko din naman siya kayong lahat na barkada niya, kasi mababait kayo sa amin ni Kali at Clara. Saka si Wade, para ko na rin talaga siyang nakatatandang kapatid. Inosenteng sagot niya. Look, hindi yun ang ibig kong sabihin. What I mean is, he likes you, gusto kanyang maging higit pa sa kaibigan. Gusto kanyang ligawan. Mas ikinagulat pa nito ang huling sinabi ko. Hindi siya makapaniwala. Gustong gusto ka ni Wade. Pag-uulit ko pa, maniwala ka na Alondra. It's not impossible na magkagusto si Wade sa'yo, in a way you didn't expect. Kahit sino pang lalaki, at kahit ilan pa ang sabihin ko ngayon na nagkakagusto sa'yo, ay magiging kapanipaniwala, dahil hindi ka ganoon kahirap na magustuhan ng kahit na sino, Alondra Meyers. Hindi siya nakasagot. Pues kung hindi siya madadala sa masinsinang usapan ako na rin mismo ang magdadala sa kanya sa santong paspasan. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya, hanggang sa halos maramdaman ko na ang paghinga niya, at naririnig ko na din ang lakas ng pagkabog ng dibdib niya. Tuluyan na ulit siyang nawala ng lakas ng loob na makipagtitigan sa akin, ng mata sa mata, dahil sa kaba at ilang na nadarama niya. Hindi mo naman siya gusto, di ba? Seryoso kong tanong. I'm sorry Wade, but I really have to betray you this time, in order for me to completely make Alondra mine. Nagtangka ulit siyang tingnan ako sa mga mata, pero alam kong hindi pa rin niya magawang mahagilap, kung ano man ang sasabihin niya. I can see it in your eyes, hindi mo gusto si Wade. Tulad sa paraan ng pagkagusto niya sa'yo, dahil may gusto ka ng iba. Alam kong sa gagawin ko ngayon, iisipin ng lahat na masama ako, na wala akong kwentang kaibigan, and I am so selfish but I am. I like you, and I could feel it that you feel the same way for me too. Pagtatapat kong hindi na itinago ang pagsuyo sa aking tinig. I want to do it now. I want to win her heart. Sa maraming pagkakataon, nagulat na naman siya. But then again, she looked away. Alondra, please look at me and tell me I'm right. Alondra, nagagawa ko to dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. I also want to say sorry, dahil sa kapangahasan na nagawa ko sa iyo noon sa locker. But I want you to know, kahit doon pa lang sa insidenteng iyon nagkagusto na ako agad sa iyo. Hindi pa man kita nakikilala, at hindi ka pa man naging kaibigan ni Wade. Nasanay akong laging ako ang hinahabol ng mga babae. Na sila ang unang lumalapit sa akin. All my life, ngayon lang ako naging desperado ng ganito. Ngayon ko lang naramdaman na ako ang unang nagkagusto sa isang babae. Alondra, after my father's death, hindi na ulit ako naging lubos na masaya. Lagi akong nagpaparaya para sa kapakanan ng iba, ibinabahagi ko ang anumang mga bagay-bagay na mayroon ako sa mga taong nakapaligid sa akin, nagpapaubaya ako. But not this time, dahil sa ngayon gusto ko na ring maging makasarili, kahit ngayon lang talaga. I like you Alondra. Every little moment na magkasama tayo, nagiging totoong masaya ako. Maniwala ka man o hindi, ngayon lang ako nakadama ng sincerity, para sa isang babae. Mahabang litanya ko, with all the sincerity in my heart. Noon palang kontento naman na ako na tinitingnan ka lang mula sa malayo, kahit may iba kang kasama, ayos lang sa akin, at least nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Makasama lang kita noon o makasabay sa paglalakad kahit saglit. Ang saya ko na kasi nakakausap kita. Pero Anthony, hindi na ako naghangad pa ng higit roon, dahil alam kong hindi ka naman marunong magmahal, at magseryoso sa isang babae. Malungkot na pagtatapat niya. Pakiramdam ko na buhayan talaga ako ng loob. Sana nga tama ang instinct ko na may pag-asa ako sa kanya. And I'm willing to change now Alondra. Willing na akong magpakatino dahil ganun na ako kadesperado sa'yo. Kung nagagawa nga ng ibang mga lalaki na magmahal ng totoo, at magseryoso sa babae, bakit ako hindi? Just tell me that you like me too Alondra, then I'll take all the risk and consequences. I said, begging her. I like you Anthony, from the moment that I laid my eyes on you. Hindi mo pa ako nakikilala noon, hindi pa nangyari yung insidente sa locker room, at hindi pa tayo naging tuluyang magkakilala, lihim na kitang hinahangaan. Gustong gusto na kita Anthony mula pa man noon. Talaga, masayang masaya ako, parang hindi ako makapaniwala sa sobrang saya.
Hindi ko inaakalang maririnig ko ang mga ito, mula sa kanya. I didn't even expect na may gusto din pala siya sa akin, noon pa. Oo, Anthony, and I'm willing to give you a chance. Nakangiti at masaya ng pahayag niya. Ang saya ko. Ang saya-saya ko. Sa sobrang tuwa ay nayakap ko siyang bigla. Mahigpit na yakap. Salamat Alondra. I promise to take good care of you, pasisiyahin kita. We'll savor and cherish every moment na magiging magkasama tayong dalawa. Mamahalin kita. I said happily, not being able to notice that I even closed my eyes to savor this moment. Oh heaven! I haven't felt so much happiness like this before. Sayo lang Alondra. Sayo lang, what did you do to me? And I want you to know that giving you a chance also means trusting you. I trust you Anthony, dagdag pa niya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya, then I held her waist tight, at buong suyo na inangkin ang malalambot niyang mga labi. Nagulat man siya, pero nakabawi rin naman agad at saka tinugon ang mga halik ko. It was different from the kiss we had at the locker room before. This time it was more passionate. This time, she is more willing to respond. Anyway, I am also her first kiss, after all. Anong ibig sabihin nito? Alondra, Anthony, noon lang kami natigil nang marinig ang nagsalitang iyon, na nakatayo sa may pintuan, at pinanunood kaming dalawa ni Alondra. There, we saw the guy with full of misery and pain in his eyes. Helpless and sorrowful, si Wade. Galit na galit akong sinugod ng kaibigan ko, at sinuntok ng malakas na halos ikinahiga ko sa sahig. My God, Wade, Anthony, nagulat at natatarantang na ibulalas ni Alondra, habang sinusubukang harangan at pigilan si Wade sa muling pag-atake sa akin. Hindi ko sinubukang labanan ang kaibigan ko, dahil alam ko namang may kasalanan nga naman talaga ako. I'm sorry bro. Manunulot ka talaga ng pag-aari ng iba Anthony Morgan. Wala kang kwentang kaibigan. Galit na patutsyada niya. Tumayo ako. Wade tama na, please. Tama na. Patuloy na pag-aawat ng dalaga sa kanya. Napalingon siya rito. From his anger expression, naging sobrang lungkot bigla niyon. Bakit pumayag kang halikan kanya, Alondra? Did you already gave him the chance? Alam mo bang sa araw na to sana ang pinaka-espesyal na araw ko, dahil ipagtatapat ko na ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. But it turned to be the worst day ever. Wade, I already gave Anthony a chance. I already liked him from the moment I met him, but I'm sorry kung masasaktan kita. You know how much you mean to me. Kayo ng lahat na magkakabarkada, you were already like brothers to me. You're like a big brother to me Wade. Big brother. Pagak na tumawa siya. And how I wish na sana nga naging biological younger sister na lang kita, nang sa ganun ay hindi ako nasasaktan ng ganito ngayon ng dahil sa'yo, at nang sa ganun ay may karapatan akong pagsabihan kang hindi tulad ni Anthony ang nararapat para sa'yo. But you're just not my sister, you are Alondra Meyers, the girl I like, the girl I love. Hindi nakasagot si Alondra, napayuko lamang ang dalaga, at natahimik habang si Wade naman ay mabibigat ang mga paa, na humakbang palapit sa akin. Dahil pinagkatiwalaan ka ni Alondra, pagkakatiwalaan na rin kita sa puntong to. Huwag na huwag mo siyang paiyakin at sasaktan, dahil sa oras na ginawa mo yun, babawiin ko siya sa iyo, at hinding-hindi na muling ibabalik pa. Tandaan mo yan. Nag-iisa lang siya dito sa mundo, kaya alagaan mo at mahalin. Basag ang tinig na sabi niya sa katinapik ako sa balikat, at sobrang lungkot na umalis. Sobrang nakukonsensya ako sa ginawa ko. Pero gayunpaman, alam kong ito pa rin ang dapat kong gawin. Ito ang tama kong gagawin. Hihintayin ko na lang ang araw na mapatawad mo pa ako, Wade. I'm really sorry, bro. Doon na nga nag-umpisa ang lahat. Niligawan ko ng tuluyan si Alondra, at sinagot niya naman agad ako. Umabot ng halos 1.5 taon ang seryosohang relasyon namin, at aaminin kong totoong naging masaya kami sa piling ng isa't isa. Simula din noon ay naging tapat akong boyfriend sa kanya. Nagbago ako ng tuluyan, at iniwan ang pagiging womanizer. Nagkabati na rin kami ni Wade, pero ramdam kong may lamat na ang pagkakaibigan namin, at hindi na kami mababalik pa sa dati.
Masaya kami ni Alondra hanggang sa dumating ang isang araw, na may kumalat bigla sa buong university na video scandal ko kasama si Freya, isa sa mga ex-girlfriend kong na-obsessed ng husto sa akin. Hindi na ako nagulat nang maramdaman kong muling tumama ang kamao ni Wade sa mukha ko. Yung video scandal ninyo ni Freya na kumakalat ngayon sa buong university. Totoo ba yun? 1 year ago, kahit masakit, ibinigay ko ang babaeng mahal ko sa'yo, dahil ikaw ang gusto niya. I just thought na titino ka rin ng dahil sa kanya. Kahit labag sa kalooban ko, pinaubaya ko pa rin siya sa'yo, dahil inagaw mo siya sa akin. I trusted you na hindi mo siya lalakuhin. Akala ko totoo na, but what now? You cheated on her. And for sure, oras na malaman niya ang tungkol sa video scandal na yun, masasaktan siya ng sobra. Galit na dinuro-duro niya ako. Hindi ako sumagot sa kanya. Nay hindi ko siya matingnan, at wala rin akong planong tulungan ang sarili kong tumayo mula sa sahig, dahil sa lakas ng pagkakasuntok niya sa akin. Dahil sa simpleng pananahimik ko, kaya mas ikinainit iyon ng ulo niya. Nang gigigil siyang kinuwelyuhan ako. Ano, hindi ka ba magsasalita? Oras na makita kong umiiyak si Alondra nang dahil sa iyo isa sa mga araw na to, tandaan mo, ako ang magsisilbing kakampi niya. You cheated on someone so lovely and innocent like her and now it's my time para bawiin ang noon pa man ay dapat sa akin. Patapos na sabi niya sa katuluyan ng umalis. Napabuntong hininga ako. May maniniwala man o wala, nahihirapan at nasasaktan din ako ng mga panahong iyon. Pero sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa ko, isa lang ang alam ko, nagawa ko ang mga iyon dahil may rason ako. Isang masakit na rason. Tell him to stop courting you, Alondra POV. Medyo umabot rin ang itinagal ng 1.5 oras ang kwentuhan, at kumustahan naming dalawa ni Wade. Matapos kasi ng aksidenteng pagkakabanggaan namin kanina sa kumpanya ng Morgan, ay inimbitahan niya akong kumain kami sa labas, na agad ko namang pinaunlakan. Naging sobrang mabuti namang kaibigan sa akin si Wade, at matagal rin kaming hindi nagkita, kaya wala naman sigurong masama kung pagbigyan ko. Dinala niya ako sa isang sikat na restaurant, at napahaba-haba ang kwentuhan namin. Pati ang lola ko at anak kong si Atticus, ay kinumusta na rin niya. Talking about Atticus, matagal na niyang alam ang tungkol sa anak ko. 7 years ago, sinundan niya ako sa New York, para kumustahin and also to ask me for a chance. Ipinagtapat ko sa kanya, kaya sinabi ko na ring pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, ay wala na muna akong planong umibig muli, dahil kontento na akong ibuhos ang lahat ng oras at pagmamahal sa anak ko. Buong puso naman niyang iginalang ang kagustuhan ko. Pati ang ipinakiusap ko sa kanyang ilihim ang tungkol kay Atticus sa ama nito, ay pinagbigyan rin niya, kaya masasabi kong naging totoong tapat at maaasahan ring kaibigan si Wade. Inihatid niya ulit ako sa parking lot ng Morgan Legacy, kung saan iniwan ko ang kotse ko. Take care Alondra. Thank you sa time at pakikumusta mo na rin ako kay Atticus Aniya. Ikaw din, ingat ka. Thanks din, Wade at oo, huwag kang mag-alala sasabihin ko kay Atticus na kinukumusta siya ng Tito Wade niya. Good girl. Hinindatan niya ako bago siya tuluyang umalis. Pinatay ko ulit ang na-start ko ng makina ng kotse ko, nang maalala kong naiwan ko pala ang briefcase file ko sa office ni Anthony kanina. Nagmadali akong bumalik sa loob ng kumpanya, at pumasok sa office niya. Pagkapasok ko, pakiramdam ko napahiya ako. Nagmamadali kasi ako, kaya nang makapasok ay agad kong naagaw ang atensyon nito. Nakatanga lang naman siya mula sa malayo, habang relax na nakaupo sa swivel chair niya, saka napatingin sa akin. Without any expression in his face, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na ikinayuko ko naman sa sobrang pagkailang. Para bang sinusuri niya ako sa isang kaso. What the? Naiwan ko kasi ang briefcase ko kaya kukunin ko lang sana. Nakayuko pa ring sabi ko. Hindi siya sumagot. Nang iniangat ko ang ulo ko, para tingnan siya ay nakatitig lamang siya sa akin. Naiilang na talaga ako. Mabilis na inihakbang ko ang mga paa ko palapit sa table niya, at nang abot kamay ko na ang briefcase, ay mabilis niyang hiniblot iyon palayo sa akin. At anong akala mo, na ganon at basta mo na lang makukuha ulit to? Aniya. Bigla akong nakaramdam ng pagkainis.
Ano bang karapatan niyang ipagdamot sa akin ang naiwan kong briefcase file? Akin naman iyon. Bakit, Mr. Morgan? Wala na ba akong karapatan para kunin kung ano ang sariling akin? I asked him sarcastically. What do he expect? Na hindi ko siya papatulan sa inaasal niya ngayon. Yes, he's my client so I have to be nice to him as much as I can, pero siya rin kasi mismo ang gumagawa ng paraan para minas ako sa kanya. Mula sa kinauupuan niya ay tumayo siya at naglakad papunta sa akin. Seryosong seryoso ang mukha niya, at matitiim ang mga titig na ibinibigay sa akin. What now? Nagalit ko ba siya dahil sa sinabi ko? I should be the one who act angry here, at hindi siya. Gayunpaman, kinabahan ako. Humahakbang siya papalapit sa akin, kaya napapa-atras rin ako. Wala na akong mapag-atrasan nang maramdaman kong bumangga na ang likod ko sa desk table niya. Pagkatapos ay agad niyang iniharang sa akin ang dalawang kamay niyang mabilis niyang nailagay sa table sa magkabilang gilid ko. He pinned me there. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko, nang sobra talagang lapit. Halos kulang na lang maglapat ang mga labi namin, sa sobrang lapit ng pagmumukha niya. Amoy na amoy ko ang panlalaking pabango niya, na tila nagpapainit sa pakiramdam ko, kahit ang lakas naman ng aircon dito sa office niya. I can already feel his breathing. Ibabalik ko sa iyo ang briefcase file mo, kung sasagutin mo ng totoo ang itatanong ko. He commanded almost whispering. I saw you with Wade just a while ago. We all knew na dati pa lang ay may gusto na yun sa iyo. Now, tell me, may namamagitan na ba sa inyong dalawa? Nanliligaw na ba ulit siya? Sunod-sunod na mapang-usis ang tanong niya. I hate that kind of questions. Siyempre, hindi naman liligaw ulit sa akin si Wade, dahil matagal na yun alam na parang kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. And besides, kung manliligaw nga ulit si Wade sa akin, I don't care this man. Ikinakunot naman ng noo ko ang mga tanong niya. Bakit ba magtatanong ito ng mga ganoong tanong sa akin? Anong karapatan nitong umusisa sa personal kung buhay gayong business matters lang naman ang kaugnayan naming dalawa? At higit sa lahat, ano bang pakialam niya sa akin at kay Wade? I'm sorry but your question is too personal, Mr. Morgan. Formal na sagot ko sa kabila ng kabang nadarama ko, dahil sa lapit niya sa akin. Just answer the question. Apuradong utos niya. Mahina pero mas madiin na ang boses niya. Mas kinabahan na ako sa disgustong nakikita ko sa mukha niya ngayon. Sinubukan ko pa ring salubungin ang mga matitiim niyang mga mata. What if I say yes? That there's something between me and Wade. That he's planning to court me again. Ano bang pakialam mo? Matapang na pagsisinungaling ko. Magkasubukan na kami kung magkasubukan. Talagang nakakainit na siya ng ulo, napakasuplado na nga, napakapakialamero pa. Napasinghap siya bago nagsalita. Then tell him to stop courting you. Maautoridad na utos niya.